beloved Boss Mike Cervera. Papakita ko sa inyo ang labanan sa Caloocan. Ito po, mga kababayan, ng track record nilang dalawa. Ha? Ito po, si Trillanes po at si Malapitan. Oo, political achievements. Oh, number 1, most productive senator, known for fighting corruption and for pushing the 4-piece law, salary standardization, law, and the expanded senior citizen acts para sa mga mahal na mahal kong citizen. Ayan. Eto, si Malapitan anong pagmamalaki nito? Member of a political dynasty. Education, mga kababayan, mahalaga yan. Education, pag namili kayo. Ha? Si Mayor Trillanes, cum laude, graduate from Philippine Military Academy. Cum laude po siya. Master of Public Administration, UP, NCPAG. Oh, si naman, Malapitan expelled from Notre Dame. Diyan po yan, sa Caloocan, sa EDSA. Makikita nyo, kick out pa. Kita nyo, mga kababayan, oy, Along, ano ba? Oh, ano ba itong education background mo? Oh, eto na, criminal case. Naku, meron tong criminal case silang dalawa. Ang criminal case po ni Trillanes, rebellion case after the fault against the corrupt GMA administration. Nakipaglaban siya. Dahil lintik talaga ang labanan ng mga, naku, grabe yung corruption nung panahon ni, ni Aling Maliit. Kaya nga nakulong yan eh. Natandaan niyo po ba yan? Nung kinulong si Aling Maliit, nung nagpabenda sa liig, nung nagsumakay sa wheelchair, yan ho yung magiging kapalaran din ho ni Sara. Criminal case naman dito sa kabila. Sa kanang bahagi naman. Rape case. Naku, grabe talaga. Rape case in 2028. May kaso pala tong rape case, mga kababayan. Parang sikibuloy lang. Opo. May kasong panggagahasa daw itong si Malapitan. Underwent rehabilitation in Tagaytay in 2021. Piruin nyo. Adik rin pala to kung gano'n. Piruin nyo, nagpa-rehab daw, mga kababayan, sa Tagaytay. Anak ng pating naman talaga naman, Sotban, bakit mo namang ginawa yan? Nagdroga rin pala to. Noong 2021 mga kababayan, ay nagdroga daw itong, si Malapitan. Ay, grabe, mga kababayan. Bukod doon sa panggagahasang kaso, siyempre, di ba? Wala sa katinoan. Choice niya yan, mga kababayan. Choice niya yan. Ano naman? Affiliation, independent in politics, corruption. Nako! Ito naman, link to controversial figures like the, Duterte family. Nako! Friend pala ng mga Duterte to, kaya iisa daw likaw ng bituka. Iisa daw likaw ng bituka, kaya mga kababayan, ganito. Ganito kayo, mag-asinta ng inyong ihahalal na politiko. Tignan nyo yung track record, mga kababayan, kasi mahalaga yan. Kung ang track record ng inyong mga politiko wala sa katinoan, kalimutan nyo na yan. Mga kababayan, sa mga taga-Caloocan, huwag niyong kakalimutan dahil dito, Trillanes lang. Di ba? Trillanes lang. Sabi rito, naku! Kami dito, Caloocan, malakas si Trillanes, hindi daw malapitan. Baka naman malayuan yan. Di ba? Daniel Dumasig, baka naman malayuan yan. Alam nyo, dapat maging proud kayo pag naging mayor nyo to. Sino? Si Trillanes. Bakit kanyo? Bukod sa gwapo na katulad ko, mabait at may paninindigan, lumalaban sa mga kurakot ng bayan. Mga kababayan, di paling makulong tayo basta sa paglaban
sa korupsyon. Wala tayong pagsisisihan. Pero kung ang ilalaban natin ay tulad ng mga ganyan, grabe naman. Ay nabahala dyan. Ha? Mga kababayan ko. Ha? Eto na. Eto na mga kababayan. Sa mga nag-Valentine's Day. Opo, ha? Eto. Mamaya na yung Valentine's Day. Meron akong kwento sa inyo. Ay, gusto nyo yun, maniwala kayo. Oo, panghuli na natin yun. Oo, kasi wala namang kinalamang sa topic na to. Oo, panghuli na yun. Panghuli na yun. Eto na. Si Bongo. Si Bongo, iba naman ang estilo. Iba naman ang estilo ni Bongo, mga kababayan ko. Eto na. Ayokong sumagot. Kaya kung nagtatanong kayo, ayoko manira. Hayaan na natin ang Pilipino ang humusga. Dapat ganyan, Bongo. Hayaan na natin ang Pilipino ang humusga dahil malapit naman na ang halalan. Dahil sa halalan, baka mag-12-0. Yung ikaw, pang ilang ka? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima? Naku, huwag kang umasa. Kasi maraming nabigo dyan. Oo, pumasok ng pang-lima pero naging kulelat siya. Pagdating sa butuhan, mag-iiba ang mga isip ng mga tao, lalo na kapag nanonood dito. Pag nanood dito, mga kababayan, burado ang paniniwala nila na ang grupo ni Digunyo ay mabuting tao. Ha? Sige, tuloy. Kung nagserbisyo si Pangulong Duterte, si Tatay Digong nung panahon niya, kayo nang humusga. Wala! Puro pagnanakaw lang yung aming alam. Pinuhusgahan na namin siya. Walang ginawa si Digong kundi magnakaw lang ng magnakaw. At alam naman namin na ikaw ay kanang kamay niyan. Kaya alam mo yan. Alam mo kung paano minaninoobra ang kaperahan. Kaya, Bongo, tama na ang pagpapanggap na mabuting tao. Kasi may nagsabi na sa'yo na iba talaga ang pag-uugali mo. Yung pag-uugali mo, hindi malamon ng kahit aso. Kita mo yung isang babae, nagrarant sa'yo. Ang sabi niya, naku, Bongo, ang dami mong kasirando sa sinabi niya. Bago ang buhay niyo nung panahon niya. Wala nang mga tanimbala, wala na yung mga kalukuhan dyan. Oo, may tanimbala dahil propaganda nyo yan. Aminin nyo na. Tandaan nyo mga kababayan, tanimbala, sila may gawa niyan. Alam nyo yung tanim ebidensya? Ganon din ang ginawa nila. Magtatanim tapos lilinisin nila. Tinanim nila, sila gumawa, lilinisin nila para maging malinis sila. Style yan mga kababayan. Kayo naman, para naman tayong bata. Alam nyo yun, mga style na ganyan, pambata lang yan. Kaya kung hindi nyo mauunawaan, yung estilo nilang yan, mga kababayan, tatawagin kayong mga mangmang. Na mga extortion. Kasi may political will po ang ating dating Pangulong Duterte. Palakpakan natin si Pangulong Duterte. Kita nyo, sino pa gusto mong palakpakan? Palakpakan rin po natin si Vice President Sara Duterte. Yun lang! Yun lang! Kita nyo mga kababayan ko? Kita nyo mga kababayan ko? Papalakpakan natin ang isang Sara Duterte na may political will ba yan? Na nagbabanta ng buhay ng ating presidente, first lady at speaker. Kininayo. Namamati kayo dito. Di ba mga kababayan ko? May political will ba? Yung hindi maipaliwanag kung saan napunta yung confidential fund niya? May political will ba kung puro mga hindi tapos na programa, na proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, walang deliver? Kita nyo? Nang tina pa naman. Ay, ito, kininayo mo nun. Kunak pa man ang kato, kininayo mo nun. Yes! Salita ka tuloy-tuloy. Mga kababayan ko, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Lalo Ano yung tatandaan namin? Kasi may natandaan kami. na po sa mga tumatakbo ngayon Sa mga tumatakbo, ano sasabihin mo? at nasa gobyerno. Nasa gobyerno. Sino?
Please lang, tandaan nyo ito. Nak na pati, ayan na. Ayan na. Dear Ate Charo, ako po ay dating kanang kamay ni Digunyo. Ate Charo, nagsimula ang lahat nung kami nambola ng tao. Naniwala naman sila kaya uulitin ko. Bubulahin ko na naman sila na kunyari mabuti akong tao. Sasabihin ko sa kanila lahat ng mga mabubuti at magagandang salita para paniwalaan nila ako. Kita. Sige, bulahin mo na! Minsan lang tayo. Anak na patigayan na mga kababayan. Ay! Linyahan ko yan, Bongo! Linyahan ko yan, yung sasabihin niya, minsan lang tayo. Kasasabi ko lang yung kahapon. Minsan lang tayo dadaan sa ibabaw ng mundo. Lahat po ng kabutihan ay ating gawin na. Ang kayamanang iniipon natin dyan, hindi madadala. Di ba? Sa akin yan, linyahan! Ginaya na naman niya! Ginaya na naman ni Bongo yung linyahan ko! Malamang pinasa na naman to ni JC de la Cruz kay Bongo. Kaya sabi, uy, gayahin mo si Mike Cervera, magaling magsalita yun. Walang kodigo, walang listahan, walang binabasa, pero tuloy-tuloy ang bunganga nun. Kasi ang mga sinasabi ni Boss Mike, lahat galing sa puso. Pero eto, mga kababayan, ginaya lang ako. Sige, gayahin mo ko. Gamitin mo na yung linyahan ko. Okay lang yan. Baka sakali, manalo ka. Kapag nanalo ka, tandaan mo, magpasalamat ka naman sa akin. Uli mo na kaya akong takasulat mo. Ano na sa ganun, di ka na kumukuha ng mga linyahan ko. Tuloy. Drama. Ate Charo, makinig ka. Kayo rin. Makinig kayo lahat, ha? Makinig kayo sa drama. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Boy. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin. Anak ng patik talaga! Akin yan, akin yan, akin yan! Minsan lang po tayo dadaan sa ibabaw ng mundo. Lahat po ng kaya natin gawing mabuti sa kapwa natin, gawin na po natin. Linyahan ko yun eh. Okay na naman. Gamit ka naman ng iba. Turuan kita. Gusto mo chat ko pa. Diba? Turuan ko to mga kababayan. I-chat ko pa. Diba? Kaso hindi na. Yan na natin dyan. So yan po ang drama ni Bongo. Yan po ang drama ni Bongo. Ayun, mga kababayan, alam nyo naman, lahing antik ito Baka akala ninyo, nakakalimutan nyo na. Go ang apelyido niya. Sa halalan, mga kababayan, huwag nyong kalimutan. Go ang apelyido niya. Go ang apelyido niya. Sa darating na Mayo, huwag nyo hong kakalimutan ang apelyido niya. Bong! Go! Our beloved Boss Mike Cervera.